A romance novel by Virginia Casimiro. Puso ko'y sinugatan mo. Umibig sa maganda ngunit mahirap na si Rina, ang milyonaryong si Rommel, at sila ay nagpakasal sa matinding dalamhati ng kanyang boyfriend na si Arman. Nawala si Rommel at nang bumalik ay may asawa na at gustong kunin ang kanilang naging anak na Rina. Ano ang nangyari sa kasal ni Rina at Rommel? Ibigay kaya ni Rina ang kanyang anak? Paano na si Arman na tapat na umiibig kay Rina sa kabila naman nangyari sa kanya? Tunghayan po natin ang storyang ito na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong upload. I-like po at i-share ninyo ang videong ito. Maraming salamat po. Kinabukasan ay naglinis at nag-ayos ng bahay si Rina. Katulong niya si Andrea. Excited ang dalawa sa gaganaping debut party. Ang kintab-kintab na ng inyong sahig. Pwede nang gawing salamin, ani Andrea. Huminto sa pagbubunot si Rina. Pinahiran niya ang pawis sa mukha. Alam mo bang handa mo bukas? Tanong ni Andrea, habang nagpapalit ng sapin ng mesa. Umiling si Rina. Kasalukuyan ding nagkakabit ng bagong kortina bigay ni Aling Tindeng para sa dalawang bintana. Menudo, chicken curry, pansit, chop suey, sopas, gelatin, pineapple juice at may cake pa. Pagmamalaki ni Andrea. Napatigil sa ginagawa si Rina. Makikita ang excitement sa bakas ng mukha niya. Marami pala, wika pa. Si Kuya Arman naman ang bibili ng cake. Iyon daw na may manikang babae sa ibabaw ang bibilhin niya. Pagbibida pa ni Andrea. Mahal iyon na, gulat na sabi ni Rina. May pera naman si Kuya eh. Napailing ang dalaga. Malaki na ang utang na loob ko sa inyo, sabi ni Rina. Dumako ang tingin kay Andrea. Parang iiyak na naman ito. Hayan ka na naman, nakatawang sabi ni Andrea. Hindi na kumibo si Rina. Ipinagpatuloy nito ang pagkakabit ng kortina sa bintana. Tapos na silang maglinis at mag-ayos ng bahay. Inaayos na ni Rina ang gagamiting mga pinggan, baso, kutsara at iba pa sa ibabaw ng mesa. Ang iba rito ay pahiram ni na Andrea. Dumating si Didi na dala ang kanyang damit na pang-debut. O ito, isukat mo muna kung tama na, sabi nito. Binitiwan ni Rina ang kanyang ginagawa. Hawak ang damit na inabot sa kanya ni Didi, ay pumasok siya sa kanyang silid upang doon ito isuot. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumabas siya. May kaunting diferensya pa sa balikat, sabi ni Didi habang tinitingnan ang pagkakalapat ng damit. Ilang sandali pa ay muling pumasok si Rina sa silid at hinubad ang damit. Nang makalabas ay muling iniabot kay Didi na kaagad namang umalis para ayusin ang diferensya. Sumapit ang araw ng debut ni Rina. Maaga siyang nagising. Araw ng linggo. Pumatak ang kanyang kaarawan. Ipinasya niyang magsimba muna. Bihira kasi niyang magawa ito. Kadalasan ay nagdarasal na lamang siya sa gabi bago matulog. Binuksan niya ang aparador. Tumitingin siya ng damit na isusuot nang mapadako ang kanyang tingin sa clutch bag. Naalala niyang isusuli nga pala niya ito sa may-ari. Kinuha niya ang clutch bag, wala sa loob na muling buksan niyon. Matamang pinagmasdan ang nasa larawan doon. May itsura ang lalaking nakalarawan doon. Maya-maya ay hinawakan niya ang sobrang nakasealed. Ano kayang laman ito? Tanong niya sa sarili. Ibiniling-biling niya ito. Walang nakasulat sa ibabaw ng sobre. May nakita pa siyang checkbook. Nakalagay ang pangalan ng bangko. Naisip niya baka pera ang laman ng sobrang nakasealed. Makapal kasi ito. Napaisip siyang kung sakasakali ay marami na siyang mabibili rito at gastos na siguro nila sa loob ng maraming buwan ang laman ng bag. Naipilig niya ang kanyang ulo.
Muli niyang ibinalik sa loob ng clutch bag ang lahat ng laman nito. Hindi niya magagawang kumuha ng pag-aari ng iba. Hindi siya ganoong katapang. Kahit pa nga sabihin, hindi naman niya ninakaw ito dahil napulot naman niya, pero pagnanakaw pa rin masasabi kapag pinakialaman niya. Kasi naroroon ang pangalan ng may-ari. Maari nga ang hilong-hilo na ito sa kakahanap sa nawawalang clutch bag. Ayaw rin niyang surutin siya ng kanyang konsensya na pinakialaman niya ang perang hindi kanya. Alam niyang malaking kasalanan sa Diyos kapag ginawa niya iyon. Nagpaalam siya kay Andrea na magsisimba at isasauli ang clutch bag na kanyang napulot. Nakita niyang nagsisimula ng mag-prepare ng malulutuin sina Andrea at ang kinuhang magluluto si Aling Sianang na asawa ni Mang Pablo. Katulong pa nga ang anak nitong dalaga. Sumakay siya ng jeep sa highway papuntang Fairview. Bumaba muna siya sa tapat ng simbahan. Ang chapel ay nasa malaking subdibisyong ito. Pumasok siya sa loob. Nakita niyang nakapila ang mga tao sa may aisles upang tumanggap ng komunyon. Naghahanap siya ng bakanting upuan. Lumuhod siya at taimtim na nanalangin. Abot-abot ang pasasalamat niya sa Diyos dahil kahit papano maayos ang buhay nilang magkapatid at higit sa lahat nagkaroon siya ng pangalawang ina sa katauhan ni Aling Tindeng. Tapos na ang misa at tapos na rin siyang magdasal. Sumabay siya sa mga taong palabas na sinasalubong ng mga bagong magsisimba. Siksikan at ayaw halos gumalaw ang mga tao. Nakipag-gitgitan siya para makalabas ng simbahan. Nahirapan siyang makawala sa dami ng tao. Nararamdaman niya ang pagtulak sa kanyang likod. Halos pagpawisan siya. Hanggang sa makalabas na rin siya sa wakas. Tiningnan niya ang hawak na plastic bag. Sinilip niya ang clutch bag. Kanina ay naisip niyang tawagan sa telepono ang may-ari nito upang ipabatid na nasa kanya ang bag nitong nawala. Ngunit nagbago siya ng isip. Tutal ay sa Fairview din ito nakatira. Bakit hindi pa niya ito ihatid sa nakasaad na address? Siguro naman ay naroroon ang may-ari dahil araw ng linggo. Nagpatuloy siya ng paglalakad. Nasa isip niya ang tungkol sa clutch bag nang mabangga niya ang isang lalaking paparating. Bumagsak ang hawak niyang plastic bag. Maagap namang dinampot iyon ng lalaki at nakangiting inabot sa kanya. "Salamat," sabi ni Rina. "You're welcome," sabi ng lalaki sabay tayo at lakad papasok sa loob ng simbahan. Hindi na iwasang sundan ng tingin ni Rina ang lalaki. Nakasuot ito ng printed polo. Hindi niya nakita ang kabuuang mukha nito dahil nakasuot ng salaming may kulay. Nagmamadali ang hakbang ng lalaki, paligbasa nag-uumpisa na ang mass. Marahil kaya siya nabangga dahil sa pagmamadali nito. Hindi nagtagal nakita niya ang nahanap na street pati na ang numero ng bahay sa kanyang sadya. Madali niya itong natagpuan, halos 2 kanto lang ito mula sa simbahan. Malaki ang bahay, halatang may kaya ang nakatira. Medyo may kababaan ng bakod at nakita niya ang isang kotse at owner jeep sa garahe. Diniinan niya ang nakitang doorbell. Lumabas ang isang babae, mahalatang maid ito doon. "Dito ba nakatira si Mr. Romel Escudero?" Tanong niya kaagad nang makalapit na ang babae. "Sino sila?" "Ako ang nakapulot ng kanyang clutch bag." Matagal siyang pinagmasta ng maid. Nang matuon ang tingin ito sa hawak niya, kaagad niyang inilabas ang clutch bag mula sa plastic bag, saka lang siyang nginitian. "Tuloy ka." Umalis siya sandali, nagsimba. Sabi ay babalik daw siya agad. Sumunod si Rina sa maid papasok sa loob ng bahay. Naroon na sila sa sala. "Upo ka." Naupo si Rina sa malambot na upuan. Lumigid ang kanyang paningin sa paligid. Mamahalin ang mga kasangkapan.
Saglit na nawala ang maid at nang magbalik ay may dalang isang basong orange juice. Uminom ka muna. Anito sabay lapag ng basong nasa platito sa ibabaw ng kaharap niyang mesa. Salamat, sabi niya. Tumalikod ang maid, pumasok sa loob ng isang pinto. Inunom niya ang orange juice, ngayon lamang siya nakatikim ng ganoong lasa ng juice. Puro ang lasa, hindi artipisyal. Lumipas ang ilang sandali ay hindi pa dumarating ang kanyang hinihintay. Bumalik ang maid. Magbasa-basa ka muna, darating na iyon. Wika nito at kinuha na ang platito at basong walang laman. Upang hindi mainip ay kinuha niya ang isang foreign magazine sa ilalim ng mesa. Hindi pa siya gaanong natatagalan sa pagbabasa nang marinig niyang tumunog ang doorbell sa pinto ng gate. Ibinalik niya ang magazine sa ilalim ng mesa. Hinanda niya ang sarili sa pagharap sa may-ari ng clutch bag na kanyang napulot. Hanggang sa bumungad ang lalaki sa pinto. Nagulat siya. Ito yung nakasalamin ng may kulay at nakasuot ng printed na polo. Ito ang lalaking nabunggo niya sa simbahan. Maging ang lalaki ay halatang natigilan. Inalis nito ang suot na salamin. Natiyak ni Rina na ito yung lalaking nakalarawan sa ID sa loob ng clutch bag. Gwapo ang lalaki sa larawan, ngunit higit pala itong magandang lalaki sa personal. Tingin niya ay may 20 anyos lang ito. Kaagad niyang iniabot ang clutch bag. Napatingin ang lalaki. Salamat. Ako nga pala si Romel Escudero. Pagpapakilala nito sa sarili. Ako naman si Rina Mendoza. Nakilala na kita sa ID mo. Nagkamay ang dalawa. Alam kong sa aircon bus ko ito naiwala pero nagdalawang isip pa rin ako. Nagbabakasakali na lang ako na may magsasauli nito. Sabi ni Romel na naupo. Kung doktora ako sa sinakyan mong bus, nakuha ko yan sa likod ng upuan ng bandang umaga. 2 araw nang hindi nakiklaim sa terminal kaya pinahanap na lamang ng dispatcher sa akin ang may-ari. Sira kasi ang kotse noon kaya sumakay ako ng aircon bus at sa pagmamadali ko naiwan ko tuloy ito. Anyway, salamat at dinala mo ito. Alam mo importante rin ang mga laman ito. Sorry nga lang naabala ka sa paghatid nito. Hindi naman, nagsimba rin lang ako kaya naisipan kong idaan na rin iyan dito. Napatitig ang lalaki kay Rina. Ikaw rin ang babaeng nabangga ko kanina sa simbahan? Marahang tumango si Rina. Saan ka ba nakatira? Nag-atubili si Rina na sabihin ang kanyang address. Diyan lang sa malapit sa kuwa. Linggo-linggo ay hindi ko nakakaligtaang magsimba sa aming chapel. Bakit hindi kita nakikita? Hindi ako pala simba pero nagdadasal naman ako bago matulog. Wika niya nakangiti at pagkatapos ay tumayo na. Sige, alis na ako. Tumayo rin si Romel. Alis din ako agad, may pupuntahan pa kasi ako. Sumabay ka na kaya sa akin. Thank you, ani Rina. Sandaling nagpaalam si Romel sa maid. Ilang sandali pa dala nito ang clutch bag at sabay silang lumabas ng bahay. Inalalayan siya nitong makaupo sa unahang upuan ng kotseng Toyota. Walang kibo si Rina sa loob ng sasakyan habang ito ay tumatakbo. Binasag ni Romel ang katahimikang namamagitan sa kanila. Matagal ka na ba sa trabaho mo? Mag-isang taon na. Masaya ka naman siguro sa trabaho mo. Masaya dahil kumikita naman kahit paano. Malungkot kapag nagkaroon ng diferensya ang bus at hindi makalabas. Ibig sabihin, gutom. Napalingon si Romel sa kanya. Nginitian niya ito. Ilang sandali pa ay nakarating ang sasakyan sa may kuwa. Dito na lamang ako, sabi ni Rina. Ihatid na kita hanggang sa inyo. Huwag na, salamat na lang. Magmerienda muna tayo. Salamat na lang uli, magsisimba lang kasi ang paalam ko sa amin. Binuksan ni Rina ang pinto ng sasakyan. Lumabas siya. Salamat, sabi niya. Ngumiti lamang si Romel, pinaandar na ang sasakyan saka pinaharurot.
Hinihatid ito ng kaway ni Rina nang mawala na ito sa kanyang paningin, saka siya lumakad na pauwi sa kanilang bahay. Parang nakikita pa niya ang mukha ni Rommel. Iniisip niyang hindi na marahil sila magkikita at sa isipang iyon ay aywan niya kung bakit nakadama siya ng tila kalungkutan. Nagdaan si Rommel sa isang gasoline station at habang kinakargahan ang tangke ng kanyang kotse ay binuksan niya ang clutch bag. Napangiti siya nang makita ang lahat ng laman nito, lalo na ang cash na 10,000 na nakasealed sa envelope. Papunta siya sa auto shop para bayaran ang pagkaka-repair ng kanyang kotse. Hindi niya naisip na maaari pa itong mabalik sa kanya. Inaasahan niyang nawala na itong tuluyan, lalo na ang salapi. Wala sa itsura ni Rina na nakakariwa sa ito o nakakaangat man lang sa buhay. Nakita niyang luma ang suot nitong t-shirt at pantalon at nakasuot lamang ito ng mumurahing sandals. Subalit hindi ito pinag-interesan ang malaki-laki rin namang halaga ng salapi. Pwedeng hindi na nito i-report sa dispatcher na nakapulot siya ng bag at sinarili na lang. Maaari nitong kunin na lang ang pera at ang ibang gamit ay tapon sa basurahan. Sa himig ng pagsasalita ni Rina tungkol sa kanyang trabaho, ay masisinag na hirap at hikahos. Ang pera ay malaking tulong na sana. Subalit hindi nga nag-interes. Hindi may kakailan ni Rommel sa sarili na nabighani siya sa simpleng kagandahan ni Rina. Kahit pa nga sabihing nasa anyo nito ang karalitaan. Naisip niyang bukod sa ganda ay nagtataglay din ito ng maganda at malinis na kalooban. Katunayan na ang pagsasauli nito sa kanya ng clutch bag na naglalaman ng pera. Nakalagay sa ibabaw ng mesa ang lahat ng pagkaing na handa ni Rina. Bisita niya ang mga kapitbahay sa paligid ng exterior street. Sa labas ay nilagyan nila ng dekorasyon at ilaw ang maliit na eskinita. Nanghiram sila ng mga silya at siyang inuupuan ng mga kadalagahan at kabinataan. Inilabas ni Arman ang kanilang karaoke at ito ang pinatugtog. Nagsimulang magsayaw ang mga dalaga at mga binata. Sa loob ng bahay ay inayusan ang buhok ni Andrea si Rina at nilagyan ng kaunting makeup. Nang kumarap si Rina sa salamin ay parang hindi siya makapaniwala sa sarili niya ang kanyang nakikita. Suot niya ang bagong damit na tahi ni Didit at ang bagong sapatos na kanyang binili. Nang lumabas ang bahay si Rina kasunod sina Andrea at Aling Tinding ay humanga ang lahat. Ibang Rina ang nasa harapan nila ngayon. Akalaing isa itong anak mayamang kung hindi lang sa ayos ng kapaligiran na mga barong-barong ang mga nakatayong bahay. Kaagad pinalitan ni Arman ang nakasalang na tape. Isununod niya ang isang slow drag para sa sulong pagsasayaw ni Rina. Pumagit na si Rina at dahil wala na ang kanyang ama, ay ang kapatid nito na si Manny ang kanyang naging first dance. Pagkatapos ay si Arman ang nagsayaw sa kanya. Nagpalakpakan ang lahat. Kilig na kilig ang ilang kababaihan. Bagay na bagay kasi ang dalawa. Maligayang maligaya si Arman na mga sandaling iyon. Pakiramdam niya ay nasa cloud 9 siya. Parang ayaw na niyang bitawan ang dalaga. Gusto niyang siya na lang ang isayaw nito. Hanggang sa may naglakas loob na tapikin sa balikat si Arman. Brad, tama na yan. Wika ng isang binata. Pagbigyan mo naman kami. Huwag mong suluhin ang my birthday. Pagbibiro pa nito. Nakangiting binitawan ni Arman si Rina. Bawat binata na dumalo sa pagtitipong yun ay nagkaroon ng tsansang may sayaw ang magandang debutante. Bawat isa ay naghahandog din ng mga bulaklak sa dalaga. May hawak na camera si Andrea at panay ang pitik. Kay Arman din ang kamerang iyon na halatang bagong-bago. Inilaan talaga para sa karawan ni Rina. Ilang sandali pa makikita ang hawak na ni Arman ang camera at ito naman ang nagpatuloy sa pagkukuha ng larawan. Makikita ang kaligayahan sa mukha nito habang panay ang kuha ng litrato kay Rina. Pagkatapos ng parting iyon ay
ng pagsasayaw ni Rina ay nagsimula ng kumain ng mga bisita. Buffet style. Tinulungan ni na Aling Tinding at Aling Sianang sa pagkuha ng pagkain ng mga bisita. Makaraan ng halos kalahating oras, kumanta naman tayo ng happy birthday, sabi ni Andrea pagkatapos magkainan ang mga tao. Inalalayan niya si Rina papalapit sa tabi ng mesa na kinapapatungan ng cake. Pinagtulungan ni Rina at Andrea na ilagay ang mga kandila sa ibabaw ng cake. Nagsimulang umawit ang mga nakapaligid sa may kaarawan at ang lahat ng naroroon. Pagkatapos ay mag-wish si Rina at hinipan niya ang maliliit na kandila at nagpalakpakan ng lahat ng bisita. Sinimulang hiwain ni Rina ang cake. Ilang sandali pa ay makikitang naglalapitan na ang mga bisita at nagsisipagkuha ng cake. Pagkatapos ng kainan at ilang oras pang sayawan, ay isa-isa nang nagpapaalam ang mabisitang kapitbahay ni Rina. Ang ilan sa mga kababaihan ay tumulong sa pagligpit sa kusina at paglilinis sa loob at labas ng bahay. Ang malalaki ay nagtulong-tulong sa pagsasauli ng mga silya at ibang gamit na hiniram sa kapitbahay at pag-alis ng mga dekorasyon at ilaw sa eskinita. Kinabukasan ay muling nagbalik sa kanilang normal na buhay ang lahat ng nakatira sa exterior street. Nasa mga ngiti pa ng bawat isa ang kasayahang naranasan ng gabing nagdaan. Madalang pa kasi sa patak ng ulan kung dumating ang ganoong pagsasaya sa kanilang lugar. Libre kain na libre sayaw pa.